Ito, sabi rito, sabi ng bilyonaryo, Marcos meets U.S. defense official to boost Philippine-U.S. alliance. Magandang balita to. Palakpakan tayo dyan pag ganyan. Diba, Ma'am Gloria Smith? Ang sabi rito, para medyo mas malaki. Sabi rito, President Marcos Jr. on Tuesday held talks with the United States defense officials aimed at strengthening the Philippines-U.S. security alliance and enhancing military cooperation in Indo-Pacific. Marcos met with the U.S. Undersecretary of Defense for Policy Eldridge Colby and his delegation in New York, where discussions focused on expanding defense, collaboration, and improving interoperability between Filipinos and American forces. Okay? So, ito, para sa akin naman, good news naman tong yung balita na yan. So, sabi dito, no? Nakipag-meet ang ating mahal na Pangulo, no? Sinamantala niya na rin yung pagpunta niya dyan sa US, no? To attend dun sa ng UN para to get up temporary seat pagdating sa security. It's a good news kasi syempre napapanahon dahil kita nyo naman may lumalalang gera. PBBM is preparing in advance, 'di ba? Maraming ang mga bago ngayon. We were even trying to improve yung drone system natin sa military. Pero ito nga, dito tayo, syempre nakipagpulong nga yung ating mahal na Pangulo, no, diyan sa US Defense Official para palakasin yung US and Philippines Alliance. Importante kasi yung alyansa eh. Importante yan, guys. In the long run, kung hindi ka wala kang katulong, wala kang kasuporta, pag naubusan ka ng ammunition, wala na. 'Di ba? Kaya importante na meron kang tropa. Tapos ito pa, palakasin ang Philippine and US Alliance, 'di ba? US isa sa pinakamalaking yan. 'Di ba? Lalo na sa usaping security sa Indo-Pacific region, mahalaga 'yan. Ang layunin nito is palalimin ang military cooperation at interoperability ng dalawang bansa. Interoperability. Para pwede tayong magkaroon ng mag-operate. Yun yung natin. Pwede sila mag-operate na less siguro mga less restrictions. Basta pagdating sa pakikipagtulungan, pagdating sa seguridad. Sa panahon ngayon, maraming tension sa rehiyon. Mahalaga na ang Pilipinas ay malakas sa strategic partnership para maprotektahan ang ating national security. Biruin mo, ngayon, ang nakakalungkot dito, inuusig tayo ng mga kapwa natin Filipino. Pagdating dyan sa mga wala daw ginagawa yung bansa natin. Hindi raw tayo uubra pagdating sa China. Yan, isa sa mga bagay na maa-avoid natin pagdating dito sa usaping to. Kaya yan yung adikain ng ating bansa. Siyempre, ngayon, to end that, sa madaling salita, ito ay bahagi ng isang mas malawak na strategy ng administrasyon para palakasin ang depensa ng ating bansa. So palakpakan tayo dyan. Siyempre, ngayon naman, mga mandirigma, tignan na naman natin ng isa pang issue na may kinalaman sa international law at ICC. Okay. Ito, basahin ko Ito sabi dito. Malacanang said the Philippines will not rejoin the International Criminal Court for now, maintaining the government's current position on the matter. Palace Press Officer Claire Caso said President Ferdinand Marcos Jr. has not changed his stance and that the country will not return to the ICC at this time. The Philippines formally withdrew from the court on March 17, 2019, a year after former President Rodrigo Duterte revoked the Rome Statute that established the tribunal following a preliminary examination into alleged crimes linked into anti-drug campaign. Duterte is currently at the ICC Detention Center in The Hague facing charges of crimes against humanity related to the drug war carried out between 2011 and 2019. Ito yung pinag-uusapan, yung posisyon ng gobyerno tungkol sa International Criminal Court. Siyempre, kagaya ng gusto lang din talaga, ako naniniwala ako, gusto ni PBBM, panghawakan yung kung ano yung una niya sinabi. At yun din naman talaga yung lumilitaw. Si PBBM kasi, kung mapapansin nyo,
Hindi siya pabago-bago ng isip eh. Yung unang ano pa lang niya, pag-iisipan niya na yon, and then he continue with that without changing his stand pagdating sa mga bagay, sa mga usapin na mga mabibigat. And one of which is yan nga, 'di ba? Yang usapin kung babalik ba tayo sa ICC. Siyempre, kinontra ni Senador Rodante Marcoleta yan. Joke lang. Walang masabi, no? Hindi. Siyempre, ayon nga sa Malacanang, no, hindi muna tayo babalik sa Pilipinas. Ang Pilipinas, hindi muna babalik diyan sa ICC sa ngayon. Sa ngayon, tandaan nyo lagi, may distinguishing time factor. So, sa ngayon, okay? Baka sabihin nyo, pagkabukas, sasali na tayo sa ICC, pabago-bago ng isip si PBBM, Hindi. Lagi niyong tandaan yung sinasabi ni PBBM na sa ngayon. Okay? Ipinaliliwanag nga ng palasyo na hindi nagbabago ang posisyon ng presidente sa usaping yan. Ang punto ng administrasyon, syempre, dito ay ang soberanya ng bansa at sariling judicial system ng Pilipinas. Okay lang, we trust in them. Ang nangyari kay Digong, kung nadala siya sa ICC, wala na, wag natin pag-usapan. Pass is pass. Wala, pass is pass. Di ba? Hindi. Siyempre, yung kung nadala man siya sa ICC, nangyari kasi yon during nung nasa loob pa tayo ng ICC or kasama pa tayo ng ICC. Yun. Kaya sana, wag kayo masyadong yung mga bagay na ganyan, kagaya niyan, yung mga DDS, yung mga patutsada, kesyo kinidnap, dinala, wala na nga raw jurisdiction. Ang contestation naman diyan, kasali pa tayo noon, 'di ba? Kasali tayo noon, kaya wag kayo masyado mag-inarte, okay? Yun ang pinapairal diyan . Kaya naman hindi tayo sasali pa sa ngayon. Sa ngayon. Siyempre, kagaya ng sinabi ko kanina, pinangangalagaan ng ating administrasyon yung sovereignty ng bansa at yung sariling judicial system. Yun lang din yun. Malinaw na sa ngayon, nananatili ang posisyon ng gobyerno na ang legal na usapin ay dapat resolbahin lang sa loob ng ating bansa. Yun lang yun. Di ba? Ulitin ko. Malinaw ang stand ng ating pamahalaan or ng ating administrasyon. Nananatili tayo sa posisyon ng gobyerno, ang posisyon ng gobyerno na ang legal na usapin dapat resolbahin sa loob ng ating bansa at yung sariling sistema ng ating bansa. So yan,